Kasabay nito nagsilabasan yung mga nakikilos protesta dito sa Vancouver, Canada. Heroes, welcome. Kasabay rin ng kilos protesta nila Let's go. at event ni Pangulong Marcos, malakas yung Heroes welcome ho. Ang pagsalubong ng ating mga kababayan dyan sa Vancouver, Canada, dito kay Marcos Jr. Palakpakan ho natin yung ating mga kababayan na talagang hinanap itong si Marcos Jr. para ika nga ma-welcome siya ng maigi dyan sa Vancouver, Canada. Interview ho ditong si Attorney Michael Powa dito kay Kadeo Bacalma ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Talagang puspusan ho ang paghahanda ng Senado ng prosecution panel at ng defense panel para sa impeachment na yan habang merong paparating na napakalakas na bagyo. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Bago ho tayo magtungo sa ating mga pag-uusapan na yan, meron lang ho akong gustong ipakilala sa inyo. Ha? Baka nabasa nyo na to. Kilala nyo ho ba yung babae na yan? Yung mataba yan. Yung mataba na yan. Yan, yung pula yung lipstick. Yan. Oh. Papakilala ko siya sa inyo. Baka hindi mo siya kilala, ha? Ito. This is the picture of the judge who this week ruled in favor of Martin Romualdez in Quezon City $1 billion flood control case. Nako. Matindi to, ha. Ang pangalan niya, her name is Madonna Echeverry. Pangalan pa lang matakaw na. Kaya mataba siya. Oh. Presiding judge for Quezon City RTC Branch 81 who suspiciously denied the plaintiff's motion to litigate a pooper litigants in the billion peso corruption case against the most corrupt Filipino politician of the 20th century. Ibang klase talaga yung Gallery Network. Napakabalahurang mag-caption. Pambira to. Judge Echeverry potentially dangerous decision undermine the very purpose of the Pooper Litigants Law, which is vitally important as it's given ordinary citizen a fighting chance against the most powerful criminal in the Philippines. Ito naman si Echeverry. Ba't mo naman dininay yung motion? Pambihira. By rejecting the motion for consideration of the underprivileged complainant and demanding an impossible 20 million in docket fees to the paid within an observed 3 days deadline, Judge Echeverry has basically let Romualdez off the hook for corruption that we'll all know he is guilty of without hearing any of the evidence of the... Pambihira itong si Echeverry. Ang kapal ng taba. Mabigat ba, madam? Mabigat ba yung taba mo? Sabi ko. Wala niya itong si Echeverry. Bakit mo naman dininay? Bakit mo naman dininay yung motion? Pati mo naman... Ang bihira, no? Ang pangalan niya, Judge Echeverry. Siya ho si Madonna Echeverry. Siya ho ang presiding judge sa Quezon City RTC Branch 81. Na nag-denied just sa motion na yan. Pambihira talaga to si Echeverry. At least nakikita na ng ating mga kababayan na talagang maraming gumagalaw ngayong mga panahon na to para linisin yung mga dapat linisin, di ba? Kilala nyo na ngayon si Madonna Echeverry. Kilala nyo na. Martin Romualdez, Madonna Echeverry. At least kilala nyo na ngayong mga panahon na to. Kung gusto nyo mabasa yung buong article niyan, punta kayo dyan sa Gallery Network. Hindi ko kasi pwedeng hindi natin pasadahan to. Kahit na impeachment ang usapan, dapat mapasadahan ang parang ang dating nagkakagulo sila sa impeachment. Yung isang magnanakaw dyan sa House of Representatives, ginagawa niya lahat ng paraan para sa mga future case na maisampa sa kanya, mahina na. Siyempre gagamitin ba siya niya? Nakita niyo ba yung naging decision ni Judge Madonna Echeverry, di ba? Baka gamitin pa yung decision niya na tabatsing-tsing na judge na to. Pambihira ka, Judge. Wala kang hiya. Dito tayo.
Dito muna tayo sa dito sa ipapakita ko sa inyo kung paano yung Heroes Welcome na ginawa ng ating mga kababayan sa Vancouver, Canada dito kay Marcos Jr. Di ba? Ibang klase talaga. Yung mga kababayan ho talaga nating nakabase sa iba't ibang bansa. Alam ho nilang nangyayari dito sa bansa na to. Kaya yung papasyal-pasyal mo na yan, Marcos Jr. Huli mo na yan, ha? Huwag ka na muna lalabas sa bansa. Baka kung ano pa mang gawin sa'yo ng iba nating mga kababayang OFW, mahirap na, ha? Gusto ko healthy ka pagka naging presidente na si VP Sara. Ito. Ayan mga kasama, lumabas na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Jollibee Store. Marcos Bangag. Pagka sumigaw Marcos Bangag, automatic DDS yan. Automatic, ika nga yan ang mga kababayan natin na talagang merong naiintindihan nila nangyayaring kalokohan dito sa bansa na to. Pero pagka Marcos Duterte, walang pinag-iba. Red tag. Makakaliwa yan. Kaibigan niya na itong si Franz Castro. Baka yan yung mga yung mga nabudol nila sa Canada. Pero Marcos Bangag, ibang siya niya. Kasabay nito nagsilabasan yung mga nakikilos protesta dito sa Vancouver, Canada. Heroes welcome. Kasabay rin ng kilos protesta nila na event ni Pangulong Marcos, malakas ang ulan. Heroes welcome. Ang pinakawalang yung presidente. Dito sa Vancouver. Shame on you. Sabi nung iba, narinig ko, shame on you. Adik. Meron ako narinig na adik eh. Shame on you, Marcos daw. Heroes welcome the heroes. Palakpakan. Ang bihira. Ang galing. Bongbong Bangag. Bongbong adik. Nako, dami na. Kung ano-ano sinasabi ng mga... bongbong adik daw eh. Bongbong Bangag. Ang gidigit naman nakikilos protesta, hindi raw welcome si Pangulong Marcos dito sa Vancouver, Canada. Ayun Bongbong adik daw. Pamira. Matitindi itong mga ibang klase. Palakpakan natin yung ating mga kababayan sa Canada. Bongbong adik daw eh. Bongbong Bangag, you're not welcome here. Shame on you, pambira. Lahat ng masasakit na salita sa English, sinabi na kay Marcos Jr. Dahil nga, adik yan, sabi ni Amy, wala ka niyan, manhid yan. At pinapanawagan nila na mabigyan ng hustisya yun ang nangyaring korupsyon sa Pilipinas. Bongbong adik talaga. Hanggang dito sa paglalakad ni Pangulong Marcos, sinusundan siya ng mga nakikilos protesta. Kakalabas lang niya ng Jollibee. Nag-dessert siya ng mura sa ating mga kababayan dyan sa Vancouver, Canada. Bongbong adik daw eh. So ayan, hinarangan na ng mga pulis. Narinig ko, shame on you, bongbong adik. Di ka welcome sa Canada. Ganun. You're not welcome here. Heroes welcome na heroes welcome. Ang bira yung mga kababayan natin. Ibang klase talaga sila. Sa authorities ng Canada. Buuin natin. Ayan mga kasama, lumabas na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Jollibee Store. Kasabay nito nagsilabasan yung mga nakikilos protesta dito sa Vancouver, Canada. Kasabay rin ng kilos protesta nila at na event ni Pangulong Marcos, malakas ang ulan dito sa Vancouver. Sorry. Ang gidigit naman nakikilos protesta, hindi raw welcome si Pangulong Marcos dito sa Vancouver, Canada. At pinapanawagan nila na mabigyan ng hustisya yun ang nangyaring korupsyon sa Pilipinas. Hanggang dito sa paglalakad ni Pangulong Marcos. Yan heroes welcome.
Adik welcome pala, no? Eto, punta na ho tayo kay Attorney Michael Powa. Interview niya dito kay Kadeo Makalma. Eto kasi yan, mga kababayan. Handa daw ang defense team, itong si VP Sara, na dumalo dyan sa impeachment. Ang tanong, itong usap-usapan ngayon sa social media, yan ba mga mukha na yan, handa? Yan ba mga mukha na yan, handa? Hindi ko lang ho alam pero base sa aking nakikita, mataimtim ang kanilang pananalangin. Hindi ko alam kung kanino sila nananalangin, doon sa mga maleta o di ba kay Martin Romualdez, di ba? Hindi ko natin malaman kasi iba ho pinananalangin ng mga walang yayan. O, rekta ho tayo kay Kadeo Makalma. Si Ninong Attorney Michael Powa. Ayan ang spokesperson ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio sa impeachment. Attorney Michael Powa, sir. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Good morning, attorney. Good morning, Lakay. Good morning din po, Sister El. At magandang umaga po sa ating mga kababayan. Abay, Attorney Powa, ready na ba kayo sa Lunes sa pagsisimula ng impeachment trial kay VP Sara, sir? Opo, at parati naman po natin sinasabi na last year pa lang, no, talagang pinaghahandaan na natin ng impeachment. Nagkaroon na ng unang impeachment laban sa Vice Presidente na pinawalang bisa lamang ng Supreme Court, no. So, ngayon naman po, talaga naman itong nagtuloy-tuloy lang ang paghahanda natin. Kaya masabi natin, handang-handa na tayo para sa Lunes. Diretsahan tayo, Attorney Michael Powa. Kayo ba ay naniniwala na magkakaroon ng fair and impartial trial? Alam naman natin na ang impeachment, ang senator judges ay majority ay kakampi ng Malacanang. Well, Lakay, ako naman po, no, ang pananaw naman po ng depensa dyan ay talagang dapat bigyan natin pauna ng benefit of the doubt, no, lahat ng magiging senator judges natin, anuman ang kulay ng kanilang politika. So sa atin naman po, we believe that they will basically decide based on evidence. So sa atin, siguro bigyan muna natin ang benefit of the doubt. Kung meron mga kinikilingan, makikita naman po ng publiko yan, no? Makita naman ng taong bayan yan. Pero sa tingin ko naman, no, ang senator judges naman natin bilang mga senador, sabi nga nila, they are 24 independent states, hindi ba? So sa tingin ko nga, umaasa naman po tayo na magiging patas ang paglilitis. Ayan, oo. Sa bagay, ang bentahe lang yata ng depensa, Attorney Michael Powa, ay kung pagbabatayin yung batas, mukhang mahirapan sila makakuha ng 16 votes para i-convict ang Vice President Sara. Well, sa atin po, kung sa totoo lang, hindi naman natin pwedeng i-deny, no, na tinitingnan din natin yung numero. Pero ganun pa man, sir, naniniwala din tayo sa depensa na ang focus talaga dati dapat ay yung mga ebidensya. No? So sa atin po, kailangan pong maintindihan ng taong bayan na mauuna pong magpresenta ng ebidensya ang prosecution, after naman po ang defense. So siguro po maging patient lang po ang ating mga kababayan at intayin lang po na kung meron mga paratang o naturang ebidensya na ilalatag ang prosecution, intayin lang po rin ang magiging tugon at sagot ng depensa. Ayan, ang isang ilang ticklish issue rito, Attorney Michael Powa, sir, ay yun daw pong papaharapin daw ang mga bilang witnesses. Itong si Mary Grace Piatos, ayan, at saka si Sheriff, ayan. Ano sa tingin niyo sa mga witness na ito? Sila ba ay harap at ito ba ay papayagan niyo o meron nga bang Mary Grace Piatos? Well, sa atin naman po, ang panindigan din natin ay nasa prerogative na po talaga ng prosecution kung sino man ang witnesses na gusto nilang ipatawag. Whether it be Mary Grace Piatos or yung pong sheriff na napapabalita, no, kamakailan. Sa atin naman po, ginagalang naman natin yung karapatan ng prosecution na ipatawag kung sino gusto nilang ipatawag. Pero tayo sa defense, ready lang po tayo, no, na to cross-examine all these witnesses na ipapatawag ng prosecution. Dito ba, Attorney Powa, sir, sa impeachment, para magkakaroon ba ng tipong parang arraignment sa korte? Ayan, at kung merong ganyan, haharap ba ang Vice President Sara? Well, yung napanood ko po, no, sa mga nakaraang impeachment, meron pong ganun, no, wherein the respondent will enter a plea. Natatandaan ko po, ginawa po yun noong
Hindi ko po maalala yung kay President Estrada, pero natatandang-tanda ko po nung ginawa po yun kay late former Chief Justice Corona. Renato Corona. Ginawa po yun at yung abogado po, no, si late former Justice also Serafin Cuevas, no, entered the plea for the respondent then. So inaasahan natin na baka magkaroon din po ng ganun ngayon, no? At kung darating man ang ating Vice Presidente, I cannot definitively say at this point. No? Hindi ko po mako-confirm yan. Pero kung sakali man po, nandun naman po rin kaming mga abogado niya, and we are empowered naman po to enter that plea for her. Hindi pa ba kayo decided sa depensa at POA kung paharapin nyo o hindi ang Vice Presidente para mag-enter ng plea? Well, sa ngayon po talaga, hindi ko pa po definitively masasabi, no? But doon naman po sa pagharap niya in person, kasi parati natin nasasabi na hindi hinaharap ni Vice Presidente when in fact, ito pong pag-participate ng kanyang depensa sa impeachment trial is already, no, talagang pagharap sa mga aligasyon na to. Based on, talaga pong hinaharap niya yun. Ngayon, kung dun sa physical presence po niya, i-determine pa po natin, no, depende sa takbo ng trial, us as counsels of the Vice President will of course advise her accordingly kung kailangan niya humarap. Pero itong Monday na po ito mismo, kung yun po yung tanong, hindi ko pa po mako-confirm sa ngayon po. Pasensya na po, Sir Deo. Attorney, may mga nagsasabi na itong impeachment ay more on ang tingin nila ay isang political kaysa legal na basehan. Bilang pong legal counsel o abogado, paano niyo po ito tinitingnan? Nangangamba po ba kayo na maaaring maimpluwensyahan nga ng politika yung magiging desisyon? Sa tingin ko po, Sister El, talaga namang hindi natin may iwasan yan. The impeachment has been established to be sui generis, ika nga. Ibig sabihin nun, both legal and political. Pero sa atin naman po, no, yung political is really not our focus at this point. Sa tingin namin, basta naman makapaglatag kami ng magandang depensa, solid na defense para sa ating Vice Presidente, the legal will somehow push the political. Ang importante lang po dito ay mapaliwanag din po talaga natin ng mabuti sa taong bayan, sa ating mga kababayang Pilipino, kung ano yung mga nagaganap sa loob ng impeachment trial. Nang sa ganun, maintindihan nila because we cannot deny the fact that one way or the other, public opinion will also sway the political aspect. Attorney POA, sir, the other day na-interview namin si Attorney J. Tolosa ng prosecution at napag-usapan namin yung willing ba kayong makipag-ariglo o kayo makipagkasundo sa prosecution na iklian naman yung trial kasi ang sinasabi baka daw po abuti ng 7 to 8 months. Pwede bang i-concise ang tawag yan, i-compact yan para maikli yung magiging trial Hindi naman abuti ng 7 to 8 months sa Attorney POA, sir. Opo, alam niyo po, sir, no, Lakay Deo, kami naman sa defense, very reasonable people kami kahit nung pre-trial, no? And I would like to also thank the prosecution for also being patient with us. Nung pre-trial, I think both parties were patient with each other. Pero naman po kami nakikita ang problema kung paiklian, pero naturally, that will depend on the prosecution. Kasi ang kami naman po sa defense, bago kami maglatag ng aming ebidensya, hintayin muna natin na ilatag ng prosecution yung kaso nila. So, nakadepende po yun dun sa presenta nila kung sa tingin namin ay kailangan pa namin magpresenta o hindi na kailangan ng ilang witnesses. So, tingnan na lang po natin yung takbo ng trial. But ina-assure naman po natin ang taong bayan na the defense is very reasonable in terms of these things, especially procedural matters. At kami naman po, no, I think both sides, the prosecution defense, wala rin naman pong may gusto sa amin na talagang humaba itong trial na to. It's not good for the country, it's not good even for the respondent, no? So to be involved in such prolonged litigation. So sa atin naman po, kung ano man po ang pwede nating gawin para mapabilis, we're open to that po, no? Of course, within reason and in accordance with the law and of course in accordance with our duty to protect the rights of our client. Attorney POA, sir, bawat article, may kanya-kanyang lawyer po ba ang depensa? Sa amin po, no, sa depensa, we are all ready to take on all articles if possible. So, siyempre po, no, may mga napag-uusapan kami, pero lahat naman po yan, no, ay makikita na lang nila sa trial. But sa defense kasi, as much as possible, hindi natin alam, no, baka may biglang magkasakit or may biglang hindi makapunta sa isang trial date. So, sa team po namin, we made sure that all of us are capable of taking on any article at any day.
Si Attorney Sigfrida Fortun ba ang lead counsel ng defense attorney? Sa ngayon po, ang lead counsel po natin ay si Attorney Sheila Sison, who's also from Fortuna, Narvaez and Salazar. As of now ba, attorney, wala po tayong kino-question or kakulangan sa due process? Wala po bang nakita kayo? At kumpiyansa naman po ba ang inyong legal na depensa na kumbaga malakas ang laban ni VP Sara dito po sa impeachment trial? Alam niyo, Sister El, kung matatandaan natin, meron na kaming petisyon, no, na inihain sa Korte Suprema noong panahon pa lang na itong impeachment laban sa ating Vice Presidente ay dumaraan doon sa Committee on Justice sa House of Representatives. No? So, we have not waived yung aming petition na yon because we believe na kahit na tuloy-tuloy yung trial ngayon, no, ay valid po yung aming mga argumento doon ukol sa due process issues, no, na nakita namin na hindi nasunod at naging lumabag sa mga karapatan ng Vice Presidente at the lower house. So, yun naman po ay nandun pa rin po sa Supreme Court at hinihintay lang po natin kung magkaroon man ng desisyon yun sa lalong madaling panahon. But dahil po wala naman po tayong nakuhang TRO doon sa proceedings, nagtuloy-tuloy po ito sa Senado at we are participating without waiving our objections raised, no, through that petition. Okay, Attorney Powa, sir. Maraming salamat and good luck. See you on... Siyempre, balanse ho tayo dito sa PH Update. Si Adjong naman ho ang ating pakinggan dito sa ano na to. Gusto ko habang pinapakinggan natin si Adjong, nasa harap niya yung kanyang mga kagrupo dyan sa prosecution. No? Tagapagsalita ho yan ng prosecution. Hindi siya abogado pero mahilig mag-abogado. Yan ho si Adjong. Okay. Manong Nani and Manong... Tito na lang. Ito. Manong Nani. Alam nyo, si Kong Zia, the father was my colleague in the Yes, house. that's correct. Magaling magbihis yun. Yung simple, pero very... Sa grooming magaling. Yung kapatid din niya, kasama ko naman sa house. Si Gob. Kaya safe ako dito. Mukhang safe ako. Siguro. Baka kaibigan din natin yun. Ang tanong ko lang, may kwento kasi na yung father nyo raw is known as the Manuel Quezon of Lanao. Bakit? May mahilig. Nakita ko niyo mo pa pumada niya, no? Ay pag tinitingnan namin yung 20 pesos na bill, parang kamukha to ni ano eh. Si Daddy, di ba? Kasi pumada niya, tsaka the way you describe it, ganun talaga yung ano niya, forma niya. Parang Manuel Quezon yung ganda ng ano niya eh. Your family is a well-known, powerful clan in Lanao. Okay. And you are very active in the prosecution panel. Will that impact on your family's political future? Well, I would not deny na coming from Mindanao, talaga meron talagang some sort of backlash, no? Yeah. But the issue there is yung where they're coming from really is about not having the access for full information and accurate information. Okay. Yeah. Kaya sa palagay ko, itong impeachment trial na to, ang magsasalita dito ang ebidensya. Pag nakita yan ng taong bayan, yung katotohanan, paniwala ko, yung backlash na sinasabi politically, huhupa yan. Do you have enough evidences against the Vice President? We have solid- Witnesses, documentary, financial record? Ano ba bang mailalatag nitong sila Adjong? Di ba, Injustice Committee, ang dami na ho nilang linatag doon. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin humuhupa yung pinapahupa nila. Wala pa humuhupa yung galit na sambayan ng Pilipino dyan sa impeachment na yan. Hanggang nga yung mga panahon na to. Imbis na galit sila kay VP Sara, galit ho sila sa prosecution. Hindi na ho sa atin ang galing yan. Galing na ho mismo dito kay Adjong. Pambihira talaga. Digital communications, do you have those? We have As part of the evidences ng Yeah. mga articles of impeachment? Yeah, we have, kasi matagal na po natin pinag-usapan ito, isang taon na ho eh, di ba? Oo nga, last year pa. Yes. Last year, ang Yes. taong bayan, ang issue ngayon ng taong bayan is hindi na yung hindi na yung constitutional duty kasi paniwala na sila, constitutional duty. Ang sa taong bayan, allow the evidence to be evaluated by the senators and let this process end as it should be. I assume kung siya, nakita mo na yung pinaka-broad overviews ng iba't ibang articles sa ebidensya. So, in your opinion, ano yung tingin mong pinaka-solid dito, pinaka-slam dunk when it comes to yung articles of impeachment? Lahat naman talaga para sa amin, solid yung evidence. Pero the way, I think, yung madaling intindihin ng taong bayan is yung grave threat.
Okay. Kasi sa kultura natin, hindi inaalaw o hindi natin tinotolerate yung bigla ka na lang magbabanta sa kapwa-tao, di ba? I mean, Sorry, culturally. is that an impeachable that's offense? Alin yung? Yung grave threat ba? I'm not a lawyer, Okay, so I'm asking Attorney Barry. Is that an impeachable offense? Well, it can be betrayal of Yeah, public public trust. Okay. That's the bigger picture. Yeah. Yes. Okay. Kasi ang paniwala po namin, having been elected to the second highest position in the land, sumumpa ka naman talaga that you will uphold the Constitution. Yes. Yes. You will, uphold the Constitution, and I'm paraphrasing, without mental reservation or purpose of evasion. evasion. Alam naman natin sa Constitution, merong constitutional, clause dyan na public office is a public trust, that's a constitutional directive. Public office, public trust. Martin Romualdez magnanakaw. Pambihira naman tong si Adjong, oh. Huwag kayong bumanat ng ganyan. Public office, si public trust. Pambihira. House of Representative, puro magnanakaw. Puro may flood control, puro may kickback. Sabi nung 18 Marin at nitong si Saldo to, na naging bahagi ng House of Representative. Oh, public office, public office. Promoting and upholding the rule of law. So how can you promote the rule of law if you try to put justice How you promote the rule of law kung mga magnanakaw yung congressman? into your own hands? You know, Filipinos are not new animals sa mga impeachment hearings, impeachment cases, impeachment trials. Kasi sabi ko nga, tuwing may bagong administrasyon dito, may pinapa-impeach. O may Bakit nai-impeach. simula nung panahon ni President Erap? Yun ang simula. Yes, di ba? So, in other words, gaano katagal tong impeachment trial na to? At saka, ano ang inaasahan ng tao na makikita sa araw-araw na may trial? Well, ang unang-una inaasahan ng tao matapos na to. No? Whether kung anong maging resolution ng Senado, ang importante ay makita ng tao ng ebidensya. So sa amin naman, 4 yung artikulo na for articles of impeachment. Makakasigurado po sila na yung ebidensya, yung testimonya ng mga witness ay ready po may presenta ito. Kasi unang-una, apart from yung accountability mechanism, sinasabi po natin, I think ang taong bayan, deserve talaga nila makita yung totoo. Dahil, of course, the Vice President has been saying she has gathered 33,000. These are 33 million voters. These are 33 individuals who trusted you with that office. Question lang. Question, sorry. Kaya nga, yung 32 million, no, pa hanggang sa ngayong mga panahon na to, wala pa rin naniniwala sa mga kabalbalan nitong sila Adjong. Cut you short, no? During the pre-trial, was there an agreement kung gaano katagal itong hearing na to and the number of witnesses that will be presented? Because that will determine the timetable. Ang nasa report kasi about 92. Yeah, Total. 92 Total calendar days. Ilan yung sa inyo doon? Ilan yun doon Sa defense? prosecution po is 62 days. That's 62 Prosecution. trial days. Okay. Prosecution. Sa defense is nasa 30, no? So 92. Yeah, isi-simplify po, di ba? That's the purpose of na having the pre-trial conference, to simplify the order by which the articles will be presented. At the same time, kung ano yung mga dapat na pag-usapan sa korte. So, babalikan ko lang po, Manong Nani, kasi I think you're asking how important is this. Yeah. Yung sinasabi po nilang 33 million na boto. I mean, it's actually also their obligation, because the 33 million elected her to that office and trusted her that she will promote accountability, that she would promote transparency, that she would use the influence of her office to uphold the rule of law, that she would treat the office as a public trust. So, dapat mag-explain. The more reason for her to explain to the 33 million who trusted her with that office. So, yung Ang gustong reaksyon niya nitong si Adjong sa mga makakarinig ng kanyang interview na to, ganito ho. Ay, tama naman. Tama si Adjong. Hindi tama si Adjong. May tama si Adjong. ito yung purpose talaga ng impeachment. Question lang, Kong Zia. You know, when I asked about evidentiary documents, witnesses, digital communication, financial records, all of these were also present doon sa final na impeachment against President Marcos. And yet, Congress dismissed it. At itong kay VP Sara proceeded, di ba? And it's now in the Senate. Aray ko. So in other words,
impeachment process are also very political in nature. Dahil maraming kaalyado si Pangulong Marcos sa Kongreso, dismiss yung kaso. Eh dito, overwhelming ang boto ng congressman doon sa impeachment ni VP Sara. Well, unang-una po Manong Nani, because these are two separate complaints. No? Pag separate complaints, separate facts, and you also expect separate resolution that the committee can resolve and would arrive to. Unang-una, yung kay President Marcos, wala ko talagang clear-cut na evidence and to link the President having to directly, instruct. Okay. For example, yung agency na yun to insert all these insertion sa SAGAA. Kasi ang alam, nag-anam po natin. It passed through different stages. Yeah. First is yung submission ng NEP. Yeah. So that's a recommendatory in nature. It's the House of Representatives and the legislature for that matter na mayroon talagang exercising the oversight function. Kaya nga tayo mga district congressmen, kasi minsan may nakikita tayo doon sa NEP na hindi reflective doon sa pangangailangan nating community. That's why we Yes. propose Yung some last day is adjustments. Congress. Yes, last day. So, may bicameral. So, walang to bank all the blame on the president just because he is the architect of the country, he is the head of the government, doesn't hold water because the process by which this the NEP is approved into GAA is actually within the exclusive power of the House. Look, I'm not blaming the President, but the process you're mentioning... I mean, the legislature, not only the House. But the process you're mentioning, at the end of the day, after the budget has been passed, it is also signed by the President into law. Yeah. But again, that is not the topic today. Yes. Di ba? That's another topic. So, in other words, Kaya actually, ang next question ko is with regard to next week. Kasi Yeah. the trial is starting July 6. Mauuna kayo, di ba? Dahil obviously the prosecution Prosecution. will present first. But do you anticipate that there will be moves by the defense here, for example, to move for dismissal of the case, like the defense did in the impeachment trial of former Chief Justice Corona? Do you expect them to object, for example, to the subpoenas that you will undoubtedly ask for certain pieces of evidence? Anong may expect ng mga tao sa first week ng trial? Well, may preliminary remarks naman, di ba? And then sa first day, that's when we will present not only the article but including the witnesses yung Yes. from the prosecution What's side. the first article na ipipresent? Our sa Article schedule? 4, grave threat. Okay. great. So, we anticipate for any eventuality that might happen on the first day. Kasi pag first day, talagang big bang yan, di ba? Sa baka magkabiling panig because that's how you can actually set the tone for the trial. Kasi hindi lang Senado at saka mga senator judges ang nakatutok talaga sa mga ebidensya mo. Ang buong bayan ang nakatutok. So, we expect that there will be motions, legal maneuverings. Kasi ang paniwala po namin, since na yung mga rebuttal, specific na rebuttal to the allegations contained under the articles of impeachment ay hindi sufficiently answered during the pretrial conference. Question That's why lang. we expect Do you more expect- motions and legal Do you maneuverings. expect all the senators to attend the trial? Considering na medyo hindi... The Senate has been Magulo yung medyo magulo ng Senado. konti the past few weeks. Well, ako naman personally, and this does not reflect the entire position of the House prosecution team, but ako personally, I would really anticipate, and because I believe that the senators do understand also their constitutional duty, ako naniniwala ako pupunta pa rin sila. No? Kasi we're talking of a very serious allegation. No? So, sana pumunta sila, no? Sana nandun sila lahat. Again, obviously, ang lead will be the House prosecutors. Yes. Kasi sila yung constitutionally charged to actually perform this function. But you also have a very, very deep bench of private prosecutors na involved. From the start ba, will they already be there assisting yung House prosecutors? Ano yung game plan nyo with respect to yung coordination between those two groups? Yeah, well, actually, part dun sa request namin sa court kasi medyo nag-oppose ang defense. Sabi nila, isa lang daw from the public prosecutor yung mag-examine ng witness and also to probably examine yung mga documents. Our request sana is to have the prosecution team an option na magkaroon din ng way yung
private prosecutor natin to examine the witness. Kasi may basis na tayo even during the corona impeachment. Talagang nakita nyo naman po mga private prosecutors na nandyan, and they were also able to have the opportunity to also examine the witness. No? In the last two impeachment Exactly. trials, the So- private so- prosecutor. The role of the private prosecutors, malaki kasi even during the time of the impeachment Exactly. trial against President Estrada, Yeah. hindi lang natapos pero private prosecutors would even present evidences, Yeah, and cross-examine, witnesses, yes. witnesses. Parang inoppose po yun ng defense. Ang sabi lang po is allow that because we already have that basis. No? We already have that. Hindi, ang public prosecutor kasi mahina ang utak ng mga mga congressman na nasa prosecution panel. Hindi nila kayang itayo yan. Ang bibigat ho ng mga abogado nila sa totoo lang. Nagdagdag na naman sila eh. May dinagdag na naman ho sila mga panibagong abogado para kumbinsihin lamang ating mga kababayan na dapat talaga ma-impeach itong si BP Sara. Ganon ho kakapal ang kanilang mukha. At precedent na nangyari. At the same time, it would also benefit not only the prosecution but the defense. We're not saying that our private prosecutor will be the one to examine the witness. What we're saying is to have that option and leave option for the prosecutor should there be any need for our private prosecutor to participate by examining or cross-examining. Question lang. Most of the government prosecutors from Congress are lawyers, obviously. They're all lawyers. I think so. Siya Yeah, all yung the hindi. 11 But these of them. are not practicing lawyers. Some of them did practice. Ibig sabihin, except for a few nung naging congressman. Yung defense kasi, mga batikang abogado to, na ang trabaho lang nito, Mag-litigate. defense, Mag-litigate. maglitigate. Ito naman si Kong Nani, yung mga congressman, ano bang ginawa ng mga yan sa nakalipas na ilang linggo? Nanira kay BP Sara, kaya kung paninira yung ini-aim nila dyan sa impeachment na yan, di ba? Mga expert na yan, litigate. Yung mga congressman, expert yan sa paninira kay BP. Gate. So, ano ang ini-expect ng taong bayan pag nagsalpukan yung dalawa? Kasi, during the pre-trial hearing, may nagsasabi kasi o may nag-leak na news na kinain daw. Totoo ba yun? May Ng mga nga, private Alex. Wala prosecutor. naman, hindi naman nakita naman I think even the the clerk of court also said na wala namang kainan dito during the pre-trial Except conference turun daw, kasi turun. Oo, wala namang naging kainan kasi actually isi-simplify naman. Of course, you would expect both sides to contradict or to Sa not to pre-trial, accept. it's marking of evidence. Evidences lang, di ba? Submission ng Yeah. witness lists. Mas ganun, di ba? Diba, simplify mo lang. Pero going back po, Manong Nani, sa question mo kanina, I think it does not, dalawa yan even the trial. But kayo po mga lawyers, alam niyo po, even if you are that experienced lawyer, but if you do not have evidence to support either your claim or your counterclaim, at the end of the day, ebidensya magsasalita eh. So kami po sa House Prosecution Team, talagang confident kami with the evidence that we have. Kaya nga gusto namin mag-start ito at mag-let the process continue. Kasi that's not only our constitutional duty as members of the House, but our civic duty as Filipinos to allow the people the access. Alaw. Nakapag Quadcom na kayo, nakapag Injustice Committee kayo, sa panahon nitong si Chua, sa panahon ni Luis Tro, anong alaw? Inalaw na natin lahat ng dapat i-alaw. Pambira naman to si Adjong. Always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Malnado Pilipinas.